Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay kung saan tutol daw si Marcos sa pag-aresto dito kay Pastor Kibuloy. So ito, panoorin po natin ito, pero bago natin simulan yung topic, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin na po natin ang reaksyon ni Banat Bay dito sa pagtutol daw ni Marcos sa pag-aresto dito kay Pastor Kibuloy. Muling nagpayag ng pagtutol si Senator Amy Marcos sa arrest order ng Senado laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. O, di ba malinaw? Marcos, tutol sa pag-aresto kay Kibuloy? Oo nga naman, di ba? Tutol naman si Marcos talaga sa pag-aresto dito kay Pastor Kibuloy. Hindi naman sinabi ni Banat Bay dito na si Pangulong Marcos yung tumututol. Pero Marcos din po yung tumututol sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Ito nga lang si Senator Amy Marcos. So, Marcos pa. So, technically, walang mali do sa title na ginamit dito ni Banat Bay. Kala nyo kailang kaya mambudol? Bubuduling ko rin kayo. Anyway, gullible naman din kayo. Tatanga-tanga kayo di ba? So, budul-budul na lang. Gago! Oh, ayan, para sa inyo. O, Narito tuloy. ang balita ni Tim Cruz. Muling iginiit ni Senadora Amy Marcos na tutol siya sa pagpapahuli kay diba? Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ para pagsalitain sa Senado. Sa isang press brief, So, malinaw na malinaw, si Senator Amy Marcos yung tumututol sa pag-aresto dito kay Pastor Kibuloy. So, nakagandi man lang dito si Banat Bay sa pambubudol. So, siya rin, nambudol din. Total, sabi nga naman niya, gullible nga naman daw yung mga tanso sa kanya. So, ayan, gumanti lang si Banat Bay ng pambubudol. So, malinaw si Senator Amy Marcos, yung may ayaw na arestuin si Pastor Kibuloy. sa Pangasinan araw ng Miyerkules, sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na sa nasabing hakbang ng Senado ay posibleng magamit lamang ito sa politika. Iginiit ng senadora na wala siyang nakikita na paggawa ng batas sa ginagawang investigasyon sa Senado kay Pastor Apollo. Yun naman talaga ang tama Tama si Senator Amy dito. Tama siya. Wala naman kasing batas Yun dapat ang dahilan kung bakit ipapatawag sa isang hearing ang isang tao. Ibalik natin doon sa pinaka-pundasyon ng bakit merong hearing. In aid of legislation. Ibig sabihin, para gumawa ng isang batas. Kaya tayo magpapatawag ng isang hearing para kung ano pa yung kulang na batas gagawin natin o di kaya aamendahan natin. Ibig sabihin, i-edit, aayusin, dadagdagan o babawasan. Depende, kaya nga in aid of legislation. Ibig sabihin lamang po, simpleng-simple. Kaya ipatatawag si Kibuloy ay para ho gumawa pa ng batas. Tanungin ko kayo, yun ho ba ang dahilan? Siyempre hindi, di ba? Ginagawa lang naman nila yung hearing na yan, especially dito kay Pastor Kibuloy. Sino ba yung head o chairman ng committee na yan? Di ba si Senator Hontiveros, na alam naman natin na galit din yan kay Pangulong Duterte dahil lambes na yan natin ni Pangulong Duterte. Nagkataon lang na itong si Pastor Kibuloy dikit kay Pangulong Duterte. So, dumalabas dito parang collateral damage itong si Pastor Kibuloy. So, kaya lamang gumagawa rin niya si Hontiveros. Marami naman nagsasabi din na in aid of re-election. So, andun na po yung punto na ang opposition po naghahanap ng pwedeng ipanlaban sa susunod na presidential election. So, marami nagsasabi na si Hontiveros nga daw yung posibleng maging frontliner ng mga dilawan. So, kaya ngayon pa lang, sinisimula na agad na magtanim, mag-ingay, magpakilala, para at least meron siyang laban-laban sa susunod na eleksyon. So, kasi medyo mabigat yung makakalaban niya di ba? Ang nasa number 1 position dyan, 1 and 2 si Senator Rapi Tulfo at si VP Sara. So, medyo mabigat yung makakalaban niya. So, kaya ngayon palang kailangan ng pumukpok na itong mga dilawan, especially si Hontiveros, dahil nga sa aid of re-election. Yun po yung sinasabi nila.
Hindi naman, di ba? Ano ang dahilan kung bakit papatawag siya dyan? Oh, maraming haka-haka. Una sa lahat, kinundi na. Tinawag ng kung ano-ano si Kibuloy. Rapist, ganito-ganito, nang wala pang sapat na ebidensya o hatol lang hukuman. O, di ba? O, kaya nga sabi natin, napaka ano naman po niyan. Napaka-judgmental naman po. Masyado hindi tama, di ba? Mapangusga agad. Pangalawang haka-haka, iniisip talaga nung iba at sinasabi nga din ni Pastor Kibuloy, aba, sa malamang, ngayon talaga kaya aaresto, baka tuloy-tuloy na sa rendition yan, di ba? Kung saan ibibigay na sa Amerikano. Actually, yan nga yung sinasabi ni sino ba nagsabi nito? I think si Mark, Models of Manila. O, di ba? Bakit daw pinagtatanggol pa meron ng warrant sa Amerika? So, parang sinasabi niya na yung warrant na yon ay hatol na ng hukuman. Yan ang problema sa iyo, Mark. Sabi ko sa iyo, doon ka na lang sa TBJ. Hindi, Actually, maraming yun ang pagkakaintindi kapag nabigyan ka ng warrant, convicted ka na kaagad, nahatulang ka na. Ang ibig sabihin lang naman ng warrant, inoobliga kang umattend doon sa hearing para linawin yung mga ikinaso sa'yo. So, kailangan mo lang mag-bail para makalabas ka ng kulungan para malitis ka. So, hindi na maibig sabihin na may warrant of arrest kasi guilty ka na kagad. Parang yun lang yung parang deposit mo na ikaw ay aaten dun sa hearing na hindi ka tatakas. So, yun po yung nakikita nating pagkakamali ng iilan. No? O, siguro, alam naman nila talagang pinipilit lang nilang maliin, sinasadya, para bigyan ng hindi magandang imahe yung kanilang gustong sirain. Tulad na sinasabi nga ni Banat Bay, warrant pa lang yung in-issue. So, hindi pa yun conviction, wala pa pong hatol ng korte. So, malinaw na malinaw po yun. Na yung pwesto mo doon sa TBJ. Sa bagay, wala nang issue ngayon. Pero ngayon, may issue na uli J. Guevara, baka naman umalis ka na, may issue na ngayon. Labanan na ng TBJ at Showtime. Magkakasama tayo dyan, J. Guevara. Doon tayo sa TBJ. TBJ! TBJ! Oh! TBJ! Ayun na, ayoko yung Showtime. Kasi yung bunganga ni Vice Ganda tsaka yung nakikita kong landian sa telebisyon. Di ako pabor doon. Pero titingnan natin. Titingnan natin kung pupunahin ng MTRCB. Tingnan natin. Tapos na ang papel ko doon. Dito ka na, wag ka na walang kuwenta. Ano na yun? Tapos na yun. At saka ano na yan, finish na. Matagal na magkalaban yung TBJ at saka ng Showtime. Pinabagsak na ng TBJ yan Yung Itbulaga yan Showtime noon pa So wag ka nang pumunta doon. Ang magandang bumalik doon, ikaw, Mark, Models of Manila. Mark, tayong kaibigan, tayong kapatid. Tayo ho ay magkaibigan at nagkasama tayo kay Isko. Tayong kapatid lang, punta ka na lang doon. Promise, walang kwenta yung mga political analysis mo. Hindi ka kasi nagre-research Minsan subukan mo mag-research at tinista ka pa man din. Hindi, yung totoo lang alam mo, Mark, alam mo naman, love na love kita. Magkakape pa nga tayo Pero matuto ka mag-research. Yung warrant na yun, it doesn't mean na yun po ay guilt na. Hindi yun hatol ng hukuman. Iba po kasi ang format sa Amerika. At tandaan mo ito, kapatid, na Mark, Models of Manila. Huwag mong kakalimutan. Nung panahon na ginera ng Amerika, di ba? Para hulihin si Saddam. Anong dahilan nila? May nuclear daw. Nuclear. Ito, balik lang po tayo sa past. Ipaliliwanag lang dito, di ba? Yun nangyari dun sa Iraq. Which is nga yung ginera ng Amerika itong Iraq dahil nga daw merong parang nuclear warfare o parang nuclear mass destruction. So inaakusahan po ng Amerika na merong nuclear war o parang ganun nuclear power plant na pwedeng makasira ng yung malaking pinsala pwedeng magawa. So yun yung inaakusa nung Amerika sa Iraq. So ito i-discuss ni Banat Bay para mas
parang tinan natin, ano ba talaga yung naging pakay ng Amerika dito sa Pilipinas, o bakit ba sinisiksik ng Amerika na kaalyado natin sila. So may connection din kasi to, so paliliwanag, di ba, Bay? Iraq. Tama, mali. Hindi, sige, tanong ko kayo. Di ba? Yun ang dahilan nila. Oh, may nuclear, blah, blah, blah. Nahuli na't lahat. Biglang, ano sabi? Bumawi yung presidente. Wala kami natagpuan. Di ba? Ganun ang Amerika. Pagkatapos mong bombahin, halos mawasak yung buong bansa, sasabihin mo walang nuclear. Totoo naman, di ba? After nilang mapatay mahuli si Saddam Hussein, namatay na. Paano naman yung bansang Iraq na marami ring sundalong Iraqi na namatay, maraming mga sibilyan din ang nadamay, yun nga, bumagsak yung kailang kabuhayan, tapos biglang sasabihin lang ng Amerika, pasensya na, wala kami nakuhang weapon of mass destruction sa Iraq. So paano na? Ano nangyari sa Iraq ngayon? Di ba? Pinabayaan na nila na dati saganang-sagana ang Iraq, ngayon naghihirap sila ngayon. So yan yung gusto ipamukha lang ni Banat Bay sa ginawa ng Amerika. Weapon of mass destruction. Hindi, totoo naman. Tama, mali. Oh, weapon of mass destruction. Di ba? Sabi nila, meron daw o yun, langis ang nakuha nila. Mantakin mo, eto ganito ang Amerika. Amerika. Huwag naman magagalit. Kayo rin naman nagsabi niyan. O, sabi nyo, may matatagpuan tayo doon na mass destruction. Nahuli si Saddam. Ano sabi? Wala. At hindi lang po ang Iraq ang ginanyan ng Amerika. May mga bansa pa. Pagkakalam ko, andyan yung Egypt, Syria, Afghanistan. So, yan yung mga pinasok ng Amerika na bumagsak yung ekonomiya pagkatapos silang bombahin. Di ba? Pansinin nyo ngayon yung away ng Ukraine at Russia. So, hindi makaporma doon yung Amerika dahil binalaan sila nitong Russia. So, ganun po ang mangyayari kapag pinabayaan yung Amerika na gawin yung gusto nilang gawin tulad ng ginawa sa Iraq. So, hindi malayo mangyari yan kapag dito sa ating bansa nangyari yun. Di ba? Alam naman natin may sigalot ang China at ang Pilipinas. So, wag na sana tayong madamay dun dahil ganyan ang mangyayari sa atin. Iiwan tayo ng Amerika pag nakuha na nila yung gusto nilang makuha sa atin. Tapos, binomba nyo na. Wasak na yung bansa. Tsaka nyo sasabihin, ay, wala pala. Ganun ang Amerika, kaya kaduda-duda Tapos magtitiwala tayo na basta-basta lang ganun. Tandaan ninyo, tinanong namin yung kay Kibloy. Sabi ko, Pastor, bakit ba mainit ang ulo sa'yo ng Amerika? Tandaan ninyo, ang sagot talaga dito, kasi mag-i-eleksyon na. Huwag nyo kakalibutan, mag-i-eleksyon na. Every command, every resources that would somehow help the enemy, ibig sabihin yung opposition, kailangan nilang mawala. Malakas ang relihiyon ni Kibuloy sa Amerika. Marami siyang kongregasyon. As a matter of fact, hindi lang mga Pilipinong kongregasyon niya, mga puti. At mayaman din si Kibuloy doon, yung kanilang iglesia doon. Sa madaling salita, ang sabi ni Kibuloy, malamang sa malamang, dahil sa power nung kanyang church doon sa bansa na yon, which is naiinggit sila kasi nakikita nila meron kaming command sa mga membro namin, which is madami din. Maybe not enough to win a president, pero would help in contributing sa campaign ng isang presidente. Kaya sila ginigipit. Tandaan nyo, sabi nga sa Shell, di ba? Every drop counts. So, every votes na makukuha nila is malaking bagay yon. So, let's say, sabihin natin ang mga followers doon ni Kibuloy is nasa 100,000. 100,000 is 100,000. Diba? Malaki pa rin po yun. So, kaya nga na sinasabi ni Banat Bay dito, posible, yun nga yung isa sa mga rason
na kung bakit mainit sa kanya yung Amerika. Siyempre, alam naman natin kung si Pangulong Duterte galit doon sa Amerika, so pwedeng ibigay ni Kibuloy yung kumpas kung sino pwedeng iboto doon sa Amerika na sabihin natin na susuportahan niya. Halimbawa, kung pro-admin or yung oposisyon. So, nasa kanya, na kay Pastor Kibuloy pinakakompas niyan. Kaya siguro mainit yung administrasyon ngayon kay Kibuloy dahil nga pwedeng ni Kibuloy na ang iboto is yung oposisyon naman. Diba? Kaya siguro ganyan ang nangyayari. Ano ang kanyang paliwanag doon, ha? Paliwanag ni Kibuloy yun. Which is, pag kung ating na mga titignan, posible. Kasi gawain naman talaga ng Amerika yan, eh. Diba? Masyado sila mamulitika. Ganyan ang Amerika, hindi ko natin maano. Anyone na makakalaban na nila sa politika, dudurugin nila. Kaya nga po, pansinin ninyo, bakit galit na galit sila sa mga Duterte? Kasi ang mga Duterte, alam na hindi sila gusto at naging friendly sa China. So, because of that, galit na galit sila sa mga Duterte. Di ba ho? Napaka-obvious. Tapos ngayon, what happened now, yung foreign policy ng ating presidenteng si Bongbong Marcos, from noong una against siya sa Amerika, naging pabor sa Amerika, simply means merong ginawa ang Amerika. Tandaan ninyo, bago nangyari yung pagbabago ng foreign policy ni Marcos, pumunta muna siya sa Amerika twice. Naalala niyo yun, yung mga first month po yata ni Marcos yun, or basta itong first year niya, ba, nakadalawang beses siyang bumisita yata sa Amerika noon. Ang una di ba parang sinasabi nga niya na hindi makakatulong ang EDCA kung nandito yung mga Amerikano dun sa sigalot sa China. Tapos eventually, pag galing Amerika, pag-uwi niya, nag-iba na yung foreign policy na, ayan, pinayagan ni EDCA. At ito nga, nagwawala na rin yung China dahil nga nararamdaman nila na yung Amerika is pwesto na sa mga pwedeng maging, sabihin natin, pwedeng strategical position. Kaya nga, sinasabi nga dito ni Banat Bay, talagang may something na nangyari doon nung bumusita si Bongbong Marcos sa Amerika. Anong usapan doon? RHJ Cabañez, maraming salamat po. Yung simpleng pagbabago ng posisyon sa foreign policy, napaka-obvious. Christopher Madya, salamat po, di ba? Alam na alam po natin yun. Oh. Shout out sa mga KOJC Hong Kong. See you this Sunday. Uy, Jojo de Guzman, mag-rally ka? Saan ang rally nyo? Punta ako. Sunday ba yan? Saan yan? Punta ako. Hindi nga, totoo nga, Jojo, may rally. Puntahan ko, malapit lang naman yan, di ba? Isang sakay lang yan. Palo-palo nyo rin yan si Jojo. Ang ganda nung niya, yung explanation niya, bilog-bilog niya dun sa ambush nung sasakyan ni Katapang. Binibilog. So yun, susunod mo tayo itatapik yung mga ambush na yan kay Katapang. Pero ito nga, sinasabi nga rito ni Banat Bay, talagang nakikita nyo na panggigipit lang yung ginagawa dito kay Pastor Kibuloy, na syempre dahil nga madikit siya kay Pangulong Duterte at hindi nila kayang banatan si Pangulong Duterte, kumbaga para zero damage kay Pangulong Duterte. So ang ginagawin na ngayon na para tirahin is si Pastor Kibuloy. So malas lang ni Pastor Kibuloy na siya yung napagbabalingan nito. So lahat naman to ay dahil sa politika, diba? Kaya nga na sinasabi nga dito ni Banat Bay, korte lang po ang pwedeng mangusga. Kasi lumalabas ngayon dito, parang, hindi naman parang, pero sigurado naman tayo, trial by publicity itong nangyayari na to. So, sa mata ng pangkaraniwang tao na hindi kilala si Pastor Kibuloy, or sabihin natin nasa gitna, hindi masyadong naiintindihan yung nangyayari, is guilty na si Pastor Kibuloy kasi marami na ibinibintang sa kanya. Andyan na yung rapist, human trafficker, kung ano-ano na. So, sa mata ng tao, guilty na si Pastor Kibuloy. Kaya nga yung sinasabi nga rito na pagtutol nga ni Senator Amy Marcos is tama naman. Dapat ibigay na sa korte yan. Isampan na yung kaso
para doon magkaalaman kung talagang guilty or not guilty si Pastor Kibuloy. So, yun lang po. Abangan po natin sa mga susunod na video kung ano po yung pwedeng, sabihin natin pwedeng maging development pa nitong itong issue na to. So, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.